Kanina, mga kababayan, naging usap-usapan itong ICC warrant. Oo, tungkol dito kay Bato de la Rosa. Kaso, mga kababayan, nung nahanap ko yung interview, yung actual interview, meron ako na pick up. Oo, meron ako na pick up, mga kababayan. At hindi ko alam kung deliberately hindi pinansin or wala lang talaga. Oo, hindi lang talaga binigyan ng halaga ng mga nag-i-interview sa kanya. Pero, mukhang nakaplano na si Bato de la Rosa sa kanyang pagtatago. Sakali mang lumabas ang kanyang warrant of arrest. Mukhang naka-ready na siya, guys. Na magtago. Tago is life. Mukhang handa na siya, guys. Kasi, well, sige, ganito na lang. Pakinggan natin yung yung interview. Saan ho ba natin saan ho ba ang ano ho bang kwentuhan nung na-bring up po yung pagtatago ni Bato de la Rosa? Dito ho 'yan. Ini-interview po kasi si Bato de la Rosa tungkol nga dito sa diversionary tactic lang daw. Yung itong di ba bigla pumotok yung warrant of arrest. Ang sagot niya, mga kababayan, diversionary tactic lang daw ito ng Malacanang. Oo. So, itakan muna natin to, dadaanan natin mamaya yung tungkol sa kanya pagtatago. Diversionary tactic lang daw 'yan. Oo, kasi paulit-ulit daw Paulit-ulit, guys. Oh, ganoon eh. Ulit-ulit. Paulit-ulit. Uulit-ulitin ko. Uulit-ulitin natin. Uulit-ulitin ko. Paulit-ulit na lamang siya. Di ba? Ulit-ulit daw Oo. Paulit-ulit daw, guys. So, yun ang sinabi ni Bato. Dito meron po ba kayong balita? Dito sa interview na yan, mga kababayan. Sir, meron po ba kayong balita if meron pong incoming warrant of arrest against you, sir? No idea ako. No idea. Pero sir, kung sakaling may warrant of arrest po, ano po bang, may mga plano na po ba kayo ahead? I'll cross the bridge when the bridge is constructed. Yan. May ganon, guys. May ganon drama si Bato. I'll cross the bridge if the bridge is constructed. Sabi ni Bato. Tapos tumawa. Ang observation ko dun sa kanyang pagtawa, mga kababayan. Tawang ninenervyos. Oo, napansin niyo rin? Oo, pansin niyo rin yung tawa niya, tawang nervyoso. Oo. I'll cross the bridge when the bridge is constructed. Ganun eh. Tawang kinakabahan Oo Itong si Batorni. Mukhang ninenervyos na Kinakabahan na si Bato de la Rosa. Oo, dahil dyan sa warrant of arrest na. Sir, ito po sabi niya, the Philippines may arrest a senator would serve as police chief. Kayo po yung pinatutungkulan doon during then President Duterte's war on drugs. If the International Criminal Court issues a warrant over the campaign that left thousands of suspects dead, yun po. Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin po. Sige lang, wala man akong problema dyan. Gawin nila, gawin na anong gusto lang gawin. Go ahead. Pero sir, po wala po talagang jurisdiction yung ICC po? Wala. Lamor na sila mismo. Ang gobyerno natin mismo ay mag-implement ng isang warrant galing sa isang body na walang jurisdiction over sa ating bansa. Okay. Siguro naman well settled na sa atin, mga kababayan. Settled na ho sa atin yung question of jurisdiction. Well, syempre, iniintay pa natin desisyon ng Korte Suprema dyan, actually. Bukang ngayon, nakatutok muna sa impeachment itong court sa Supreme Court. Pero mga kababayan, at least, dito sa kung ano man yung mga nababalitaan natin, sa mga nababasa natin, mukhang malinaw naman na may jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. At least sa mga crimes na ginawa nung ang Pilipinas ay miyembro pa ng ICC. Mukhang malinaw naman sa ating lahat yun. Pero syempre, para sa isang tao na magiging recipient ng warrant of arrest, sasabihin niya na hindi, walang jurisdiction. Yun ang sasabihin niya. Syempre, siya itatamaan ng warrant Di ba? Ganun lang yun, mga kababayan. O, kwento mo, ikaw bida.
Kwento mo yan di ko bida. Pero para lang maitama natin yung sinasabi nito ni Bato, fake news ho yung sinasabi ni Bato. Oo. Hindi ho sa walang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC. Nagkaroon noon ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas noong nag-file ng kaso na sila Antonio Trillanes noong 2017. Kaso mga kababayan, syempre ang isasagot naman ng mga DDS dyan, hindi naman nagkaroon ng formal investigation until 2 years later. 2019 na nagkaroon ng formal investigation blah blah blah. Oo, totoo din naman yun. 2 years later nga nagkaroon ng formal investigation. Pero kasi, it is not because ICC relinquished its jurisdiction. Hindi ho dahil sa binitawan ng ICC yung kanilang jurisdiction. Yun po ay dahil nakiusap ang Pilipinas na hayaan na muna ang DOJ ang mag-imbestiga sa mga kaso ng war on drugs. In fact, mga kababayan, umabot pa nga yan sa Supreme Court. Umabot pa ho yan sa Supreme Court. Yung investigasyon ho na yan. Kasi meron nung kaso na pong nakarating sa Supreme Court. At yan ho ay ang isa sa mga abogado dyan, if I'm not mistaken, is si Attorney Butuyan at si Chel Jokno nung practicing lawyer. Oo. Noong 2017 yun. At nagkaroon, 2018, nung 2018 yun. At nagkaroon po ng desisyon ng Korte Suprema na ang sabi, hoy PNP, DOJ, ibigay nyo lahat ng dokumento na related sa war on drugs dito sa Interlaw Center yata ang pangalan nun, kung nasaan si Attorney Butuyan. Ganon. At mga babayan, sinabi po ng nito pong Interlaw, 2 years later, if I'm not mistaken, 2021. Sinabi ho nila na nung nagsumite sa kanila ng dokumento ang PNP, hindi nila isinumite yung mga related sa war on drugs. Ang isinumite nila ay yung mga robbery, homicide, ganon. Yun lang, mga petty crimes. So, hindi sila nag-comply dun sa utos ng Korte Suprema. Hindi ho. Ang tigas ng ulo ng DOJ tsaka ng PNP during that time. No? DILG pala. Oo, during that time. Ganon na nangyari. After nun, saka lang ho nagkaroon ng determination ng ICC na imbestigahan na formally yung mga kaso ng war on drugs. Kasi nga, hindi nagpa-participate ang Duterte government. At dahil din doon, nag-decide si Rodrigo Duterte na kumala sa ICC. Which apparently, by doing so, he shot himself on the foot. Akala niya maabsuelto siya dahil wala na sa poder ng ICC ang Pilipinas. Pero hindi niya alam na yung rules mismo ng ICC ang magsasalba sa kanya kapag kinasuhan siya. Imagine mga babayan, kung nasa ICC pa rin ang Pilipinas at hinuli siya, pwedeng magsabi ang Pilipinas, sige, dito na lang si Rodrigo Duterte i-detain sa Pilipinas. State party naman kami. Hindi ba? Yun tayo eh. Nasa rules kasi na ICC yun eh. Kaso hindi. Umalis siya eh. Ano pa? Meron pa yan eh. Nasa rules din ng ICC, mga kababayan, na kapag magsaserve ng warrant of arrest na manggagaling sa ICC, ito ay dadaan muna sa local courts. Ibig sabihin, kapag nag-issue ng warrant of arrest sa ICC, dadaan muna sa korte ng Pilipinas bago siya dalhin sa ICC. Wala. Umalis sa ICC. So, ano nangyari? Diretso siya sa ICC. He really shot himself in the foot. Akala niya, pag umalis sa ICC, wala nang jurisdiction. Kaso hindi. May residual jurisdiction eh. By the way, mga kababayan, simple lang naman ang jurisdiction ha. Ibig lang sabihin po ng jurisdiction ay kapangyarihan ng isang korte o kapangyarihan ng isang korte na dinggin ang isang kaso. Yun lang yun mga kababayan ang ibig sabihin ng jurisdiction. Yun lang ho yun. So mga kababayan, kung hindi po umalis ng ICC ang Pilipinas, kapag kinasuhan siya, may laban siya. May laban talaga siya. Kaso umalis. Nagpauto kay Harry Roque eh. Nagpauto kay Harry Roque, di yun, talo, olats.
Yun. Yun o yun, guys.